Oy, ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Finally, nagsalita na po si Joel Villanueva. Hindi man directly, sinasabi niya na lilipat siya sa grupo nila Gatchalian mula sa grupo ni Cayetano. Malinaw po ang gusto niyang iparating. Naku po, talagang magkakaroon na ng bagong Senate President. Kasi sa kasalukuyan, ka-coffee, bakante po yung Senate Presidency. Meron lang po tayong acting Senate President, si Senate President pro tempore, Win Gatchalian. Ito nagsalita na si Joel Villanueva. Actually, may nag-feed sa atin. Nakita nyo naman yung post ko niyan eh. Si Joel Villanueva talagang lilipat. Siyempre, hanggat di nangyayari yan, hindi yan confirmed. No? Pero may nagsabi sa atin, it's a matter of time kung kailan. So lilipat talaga si Joel Villanueva sa grupo nila Win Gatchalian. Malinaw po yan. Pansinin ninyo. Ano mga ebidensya dyan? Nakikita mo ba si Joel Villanueva na nakikisali dyan sa bogus Blue Ribbon investigation ng grupo nila Cayetano? Nakikita mo ba si Joel Villanueva na very vocal against sa grupo nila Win Gatchalian? Di ba hindi siya? Hindi siya nagpa-participate. Kasi nanggaganyan din siya. Naninimbang din siya. Tulad ng ginawa ni Chis Escudero, kumabilang bakod din po yan. Kaya lalong masasaktan, itong grupo nila Cayetano, grupo nila Marcoleta, kapag nilayasan na naman sila ng isa. In fact, si Harry Roque mismo, kinonfirm niya na yan. Na talagang may lumipat na bukod kay Chis Escudero, meron na pong isa. Kaya lang, it's a matter of time kung kailan mangyayari yan. So ito na nga. Ito ka-coffee, tingnan ninyo. Mainit-init pa, headline sa Inquirer, Villanueva to attend special session. This is not the time to take sides. Okay, ano mangyayari? Walang magaganap na special session kung wala pang internally na pagkakasunduan dyan sa Senado. Anong ibig sabihin natin yan? Kung wala pang tiyak na 13 members ng Senado na magjo-join sa special session na ipapatawag ng presidente, wala pong special session na magaganap. Sa madaling sabi, kapag nagpatawag ng presidente ng special session, ang ibig sabihin po niyan, may numero na. Di ba? Nakumpleto na po yung minimum number na 13. At si Loren Legarda, nag-express din siya ng intent, di ba? Attend siya ng special session. Pia Cayetano, attend siya ng special session. At ito po si Joel Villanueva, yung pinakabago na nagsalita na attend siya ng special session. At matindi po yung kanyang sinabi. Sige, i-quote natin siya. Ito sabi niya, "We cannot keep fighting all the time. As public servants, our priority is to ensure that the Senate continues to work for you." Sabi ni Joel Villanueva sa isang event. Anong ibig sabihin yan? Hindi tayo pwedeng mag-away lagi na mag-away. Sa kasalukuyan, ang nangyayari po dyan sa Senado, away dito, away doon. Yung kampo ni Cayetano at yung kampo nila Gatchalian, nila grupo nila Erwin Tulfo, wala pong natatapos, walang nangyayari. In fact, medyo nalinawan po yan nung lumipat po si Chis Escudero sa grupo nila Win Gatchalian. Pero hindi pa rin natatapos kasi kine-question pa rin nila yung 12. Di ba? Sinasabi nila, hindi pa rin po yan quorum. Kumbaga, hindi pa tiyak. So kung magiging 13 na po yan, wala na pong question yan. At kapag 13 na po yan, mapapalitan na po yung Senate President. Actually, magkakaroon na po ng Senate President, hindi mapapalitan dahil tanggal naman talaga si Cayetano. Magkakaroon na. Magkakapag-elect na sila ng isang Senate President. So, mawawala na po ng issue. Okay, magiging malinaw na sino magiging presiding officer sa impeachment trial ni Sara Duterte. Itong sinasabi ni Joel Villanueva, nagkaroon kasi ng event sa kanilang relihiyon ito yung Jesus is Lord. At tinakel niya po yung kaguluhan dyan sa Senado. Na sinasabi niya, hindi lang po yung institusyon yung naapektuhan, magiging yung mga empleyado. Correct ka naman yan. Kasi kaliwat kanan, di ba? Nag-i-issue ng memo si Cayetano. At the same time, nag-i-issue si Gatchalian. Pero ang ino-honor ng institution, ino-honor ng even ng Land Bank of the Philippines para sa kanilang mga payroll ng House of Representatives at ng Senado, ang ino-honor nila ay si Win Gatchalian. Pero si Cayetano, syempre makapalang mukha, sige ayaw pa rin mag-concede. In a video message to his family in the Jesus is Lord Church, Villanueva talked about the ongoing wrangling in the upper chamber. Sabi niya, in the event that a special session is called, we will fulfill our sacred duty under our Constitution. We will be there.
Okay, kapag 13 na po ang dumalo dyan sa special session, and I think minimum number na 13 lang yan, baka more than 13 yan, baka umabot nga ng 20 yan eh, or 18 to 20 numbers yan. Definitely, si Amy Marcos hindi a-attend dyan kasi kung andyan yung kanyang kapatid na si PBBM, hindi a-attend dyan, okay lang, hindi naman kawalan si Amy Marcos. Basta maka-13 lang po yan. And baka umabot ng 15, hindi natin alam. No? 18 nga yung target ko dyan, baka umabot ng 18 yan. So, makakapag-elect na po sila ng bagong Senate President. Maayos na po yan. Ito, assurance ito yung sinasabi ni Joel Villanueva. Kasi kung matatandaan ninyo, maingay din naman na si Joel Villanueva raw nagpunta ng Malacanang. Sinamahan daw ng tatay niya. May nagsabi sa atin, nag-feed sa atin, bakit ka pupunta ng Malacanang? Bakit magpapasama ka pa sa tatay niya? Anong gusto niyo mangyari? Hindi naman natin pwedeng i-deny yan na may mga usap-usapan din daw na manipis daw po yung kaso ni Joel Villanueva sa ombudsman. At baka, sa kanyang pag-transfer, baka daw mabura. Hindi natin alam kung ano mangyayari yan. Pero ang paniniwala ko dyan, independent yung kaso ng ombudsman na ginagawa. At the same time, sa DOJ, walang kinalaman dyan kasi nagsalita na mismo ang ombudsman. Pero sinasabi kasi ng kampo ng mga DDS, nila Harry Roque mismo, no, na kaya lumilipat itong mga parte ng Judas 13 kasi para isalba yung kanilang sarili laban sa mga kaso. Hindi natin alam yan. Pero yan po ang balita na nakarating sa atin. Hindi ko alam kung paano ninyo i-interpret yung information na yan. Nagpunta daw po si Joel Villanueva dyan sa Malacanang at sinama pa yung kanyang tatay. Bakit? Ano, nakikiusap? Wala naman magagawa ang presidente dyan eh. Kahit makiusap ka dyan, burahin mo yung kaso ko. Kung napakatibay ng ebidensya laban sa'yo, di ba uusad yung kaso na yan? Dahil mismo ang presidente, galit na dyan sa korupsyon na nangyari eh. Diba? Sa SONA mismo, sa harap-harap ninyo, harapan ninyo mismo. Sinabihan kayo na mahiya naman kayo, tapos ano yun, makikiusap. Dati na lang kung anong ginawa o baka may ibang agenda, no? Yan lang naman yung nakarating sa ating report. Verified ba yan? Hindi natin masabi na hindi verified. Hindi ba natin nakita directly? Pero yung nag-feed sa atin, mukhang may kaunting katotohanan. Or hindi naman kaunti, medyo may katotohanan. Anyway, hintayin natin kung ano mangyayari. The possibility of holding a special session has been floated following the Senate's failure to settle the leadership row before it adjourned CDDA on June 6. Villanueva traced the conflict to the disputes over the chamber's leadership which happened twice in less than 1 month. First, when Senator Vicente Tito Soto III was ousted as Senate President and replaced by Senator Alan Peter Cayetano. On May 11, yung pangalawa pong issue dyan, when a motion to declare all seats vacant was adopted during the last session day on June 3 following the alleged boycott by the Cayetano Bloc. Walang katapusan. Pero ito ang nangyari. Supposedly, kasi nakabreak ang Senado, di ba? Usually kasi yung ka-coffee, halimbawa, bakasyon. Sa House of Representatives din, mga senador natin, congressman, kapag naka-break po, panahon yan para magbakasyon. Maraming politiko nagbabakasyon yan, nagpupunta sa ibang bansa yan. Pero may nabalitaan tayo, no? Inaabangan nila itong special session. So, naka-standby po itong mga senador na ito. Kasi anytime magpatawag ang presidente, mali natin, bukas, di ba? Lunes, magpatawag ang presidente ng special session, makakadalo sila. Kung nasa ibang bansa sila, paano sila makakadalo? Okay lang sana kung Southeast Asia, anytime they can fly, no? Pero kung malayo, kung Amerika yan, kung Europa yan, medyo malayo-layo po yan. So, naka-standby po yung mga senador. So, I think this week, magpapatawag ng special session. Bakit importante yung susunod na linggo? Bukas Lunes, di ba? Bakit importante yan? Kinakailangan magkaroon ng special session kasi come June 18, ang June 18 ay Thursday po yan. June 18, Thursday. Magaganap po yung pre-trial sa impeachment case ni Sara Duterte. Pre-trial, hindi pa mismo yung trial proper, no? Kumbaga, yung mga activities na ginagawa bago yung trial proper, no? Pre-trial. Sino magpe-preside niyan? Technically, dapat ang Senate President. Dahil bakante po yung ating Senate President ngayon, na, base din naman sa motion noong June 3 session, na pwedeng mag-preside yung acting Senate President. Pero hindi ko alam kung mag-motion sila o mapagkakasunduan nila kasi may lumulutang din naman na balita na si Chis Escudero ang posibleng mag-preside. Definitely hindi na si Alan Peter Cayetano. Pero pag-uusapan po nila yan. Now, this week, itong week na yan, kinakailangan nilang mag-usap-usap, mag-convene para pag-usapan yung nalalapit na pre-trial chamber. Kasi nga, marami nang nagbago. Diba? Si Senator Cayetano, bilang presiding officer, definitely hindi na siya presiding officer.
So therefore, yung tatay yung presiding officer ay dapat mag-take din ng oath. Manumpa rin siya bilang presiding officer. Wala pa pong nangyayaring ganyan. June 18 na po yan, Webes na po yan. So usually Monday, Tuesday, Wednesday, yan, medyo busy ang Senado. Pero dahil naka-break nga yan, anytime pwede magpatawag yan. So inaasahan ko dyan, Lunes or Martes, magkita-kita po sila sa pamamagitan ng special session. And again, kapag may special session, indicator po yan na mayroon na pong 13. Parang sa Vatican no? Kapag may nahalal na po na Santo Papa, uusok, di ba? May lalabas na usok doon sa kanilang chimenea. Ganoon din po dito. Kapag nagpatawag na po ng special session, marinig nyo po sa balita, may special session na, may 13 na. At least 13 na. Makakapag-elect na po ng bagong Senate President. Alam mo bakit very important itong special session? There's no other way na magkukonvene itong mga senador kung hindi sa special session lamang. Dahil naka-adjourn sine Diaz sila eh. So magre-resume po sila July 27 pa sa SONA. So ano mangyayari itong kabuuan ng June? Ano mangyayari sa kabuuan ng July? Kung 27 pa sila magre-resume. 'Di ba? So special session ang kinakailangan natin. Ang presidente, very vocal po ang Malacanang dyan, hinihintay lang po nila yung pagkakompleto, pagkakaayos ng Senado, and then there will be a special session. So, tabayanan po natin yan. O siya ka-coffee, sige, komento po ang inyong opinion, ang inyong reaksyon dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-like and follow, please like and follow. Yung mga nasa YouTube, subscribe po kayo. TikTok, subscribe po kayo. And bakita-kita tayo ka-coffee sa aking susunod na video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.